Kasaysayang hitik ng mga pangyayaring sa ilog na kaugnay. Diway silid ng alaalang pagdaloy ng ilog ang kapantay. Sa pag-inog ng mundo, dumaloy ka, ilog ng kasaysayan. Naririto na naman po ang inyong Ate Jo, ang inyong kaibigan at kasama tuwing hapon ng Lunes, 1:00 ng hapon dito sa DZUP 1602. At mga kasama, mga kaibigan, mga kasali dito sa DZUP, tinaramdam ko po, pero si Ate Met po ay tila yata hindi nakalipad pabalik dito mula sa Zamboanga, kaya medyo nawawala siya ngayon. Pero syempre nandito ang kanyang Assistant Executive Director na si Jonel para samahan tayo. Hi Jonel! Hi Jo, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa inyo lahat dyan. So si Met ay medyo mukhang na-stranded na naman sa probinsya, kaya eto na naman tayo para humalili sa kanya. Oo nga, Tita Met, palagay ko kailangan mo na ng pakpak. Kailangan mo na maging isang mulawin mula ngayon dahil medyo kinakailangan laging tuwing Lunes ay naririto ka na. Ayan. Nung nakarang linggo, Jonel, naging bisita natin ito si Tatay Tony, no? Ng San Juan. Oo, ng San Juan. At napag-usapan, engineer pala si Tatay Tony, Oo. ano? At meron silang project sa solid waste management. At tinuruan niya tayo kung paano kung wala kang MRF. Ano ang gagawin mo? Paano mo mapapabilis ang decomposting o paggawa ng compost sa pamamagitan ng mga materyales na itinatapon mo pang araw-araw sa bahay. Alam mo Jo, si Tatay Tony kasi sa Senro rin siya, tapos siya pa yung namumuno sa SKSJ o Sandigan ng Kalikasan para sa San Juan. Tapos, yung mga pagtuturo dyan sa tamang pamamahala ng basura, kung walang lugar para sa MRF, sinasabi nila pwede naman yung MRS o yung tinatawag na Material Recovery System. Ano naman yung material recovery system nga ulit? Bale, kung wala kang lugar, basta meron kang sistema ng pagkolekta, pag-segregate ng basura mula sa pinanggagalingan, ang pagkolekta nito ng segregated din hanggang sa transportasyon nito, hanggang madala ang mga recyclable materials sa mga junk shop. Tapos kung merong mga areas na pwedeng mag-compost, doon naman nila dinadala yung mga nabubulok. Ayan. At sinasabi natin na ang mga barangay na nakakagawa nito ay binibigyan ng insentibo ng sarili nating local governments at saka ng DENR, ano? Oo, masipag, lalo na ang lungsod ng San Juan sa mga bagay na yan. Trivia question, ano ang huling tulay na malapit sa bunganga ng Ilog Pasig na tumutungo sa port area? Ayan. Yan po, salamat Ivy, no? Yan po ang ating tanong ngayon. Mayroon palang isang tulay na malapit dito sa port area, no? At ito yung nagtatawid mula sa Maynila hanggang doon sa harbor natin, okay? Tumawag po lamang kayo sa telepono bilang 503-8288 o pwede din kayo mag-text sa 0927-220-8332. Huwag lang pong kalimutan ibigay ang inyong pangalan at saka yung pagkakakilanlan sa inyo tulad ng inyong address. Ayan. At ang unang makapagbibigay ng tamang sagot ay magkakamit uli ng gift pack. Ayan, isang gift pack po mula sa Unilever ang ating ipamimigay muli sa unang makatatawag o makakapag-text ng tamang sagot. Ulitin natin ang tanong, ano daw po yung tulay na o huling tulay na malapit sa bunganga ng Ilog Pasig at ito ay tumutungo sa port area. Ito pa Ayan. ang clue. Okay, may clue si Ang Jonel. tulay na ito ay matatanaw mula sa Port Santiago. Okay. So yun po, no, matatanaw ito sa Fort Santiago at tumutungo sa port area. Tumawag lamang po muli sa 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. In the meantime, dahil ang oras po natin ngayon ay ganap ng 10 minuto makaraan ng 1:00 ng hapon, tayo po muna ay magbe-break para sa ilang mga paalala. Kayo nakikinig pa rin sa DZUP 1602, isang kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Radyo Moserye. Isang tanghala ng mga kasaysayang nakapaloob at nakapaligid sa ilog at pamayanan. Naku, hindi na natin kasama si Lola Pasing. Di bale, andyan naman si Lola Bebang. Asan na kaya siya ngayon? Ano sa tingin nyo, Ate Joy, Ate Carla? Natalo kaya ni Raha Sulaiman yung mga Espanyol na sasakop sa kanila? Sigurado ako natalo niya yon. Ang galing ata ni Raha Sulaiman. Tinay, kung natalo ni Raha Sulaiman yung mga Kastila, edi sana hindi na tayo nasakop ng mga Kastila sa mahabang panahon. Di nga ba sa kasaysayan natin kasama yung Maynila sa nasakop? Oo nga. Pero hindi. Magaling pa rin si Raha Sulaiman. Hay nako, huwag na nga kayo makulit na dalawa. Antayin na lang natin yung kwento ni Lola. Natatanaw ko na ang kanyang bangka. Lola Bebang! Oh, Tinay, kamusta na? Kamusta kayo mga apo? Mabuti po! Nagtatalo po sina Tinay at Carla. Sino po ba ang nanalo sa labanan? Talagang sabik na kayo sa kwento ni Raha Sulaiman, ano? O siya, halina kayo. Sasagutin ko na ang inyong mga katanungan. Yay! Maglalakbay na naman tayo sa Ilog Pasig! Nang mga panahong marangyang namumuno si Raha Sulaiman sa kanyang kaharian, na kung tawagin ay Maynila, nakarating naman sa lupain ng mga Bisayas ang mga Kastila. Noong 1570 ay nasa ilalim na ng Kastila ang si Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi, ang Bisaya. Nakarating na kay Legazpi ang balitang karangyaan at kagandahan ng Luzon at ng masaganang kalakalan nito sa mga Tsino at iba pang mga angalakal sa Asya. Dahil dito ay ipinag-utos niya ang isang ekspedisyon papunta sa hilagang bahagi ng Las Islas de Filipinas. Ang Las Islas de Filipinas ang unang tawag ng mga Kastila noon sa Pilipinas. Ipinatawag ni Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi si Kapitan Martin de Goiti. Senyor Goiti, bumuo ka ng isa na ekspedisyon papunta sa Hilaga. Tuklasin niyo ang pamoso na kaharian na tinatawag nilang Luzon. Si Gobernador General Legazpi, ahora mismo. Ipinadala niya si Martin de Goiti at ang bagitong kapitan na si Juan de Salcedo sa ekspedisyon. Noong ikawalo ng Mayo 1570, nagsimulang maglayag ang ekspedisyon mula sa isla ng Panay upang hanapin ang Luzon, ang napapabalitang sentro ng kalakalan malapit sa Ilog Pasig. Pinamumunuan ni Goiti ang napakalaking barko na kung tawagin ay San Miguel. Ang San Miguel ay isang bangkang pandigma na binansagang La Tortuga o ang Pagong. Sinamahan sila ng 15 paraos, isang uri na bangkang Malay. May dala-dalang 3 malalaking kanyon ang mga Espanyol. Sapat ito upang itaboy ang anumang sasalakay na katutubong bangka. Kasama niyang mga Kastila ang humigit kumulang 500 mandirigmang katutubo mula sa Panay at Cebu. Ang mga isla ng Panay at Cebu ay kabilang na sa mga nasasakupan ng mga Kastila ng panahong ito.